Hero, paano kung malaman mo na may anak ka na? Kinakabahang tanong ni Nami. Parang hinahalukay ang sikmura niya dahil sa kaba na nararamdaman sa maaaring isagot nito. Anak? Kanino? Malamang sa'yo. Ikaw lang naman ang babae na pinasukan ko. Kahit babaero ako dati, ay hindi ko sila ginagalaw. Ikaw lang ang nakatikim sa masarap kong hotdog. Natatawang sagot ni Hero. Napailing na lamang si Nami dahil laging may kalokohan ang sagot ni Hero. Ngunit dahil sa sagot nito, ay kahit papaano'y nawawala ang kaba niya. Pinasukan talaga? Sagutin mo na lang kasi. Ako na yatang pinakamasayang tao sa mundo. Bakit? May anak na ba tayo? Hindi nakasagot si Nami. Sunod-sunod ang subo niya ng kanin at hindi makatingin kay Hero. Pero ano nga kaya ang gagawin ni Hero kapag nalaman ito? Paano nga ba nagsimula ang lahat? Tulalang nakatitig si Nami sa pregnancy test. Muntik pa itong mahulog dahil nanginig ang kamay niya. Magkahalong saya at kaba ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Napaigtad siya nang marinig ang sunod-sunod na katok sa labas ng pinto ng banyo. Honey, are you alright? Madalas yata ang pagsusuka mo tuwing umaga. Magpa-check up na kaya tayo. Nag-aalalang saad ni Hero. Napapikit ng mariin si Nami. Masaya siya dahil nagbunga ang pagmamahalan nila ni Hero. Ngunit kapag nalaman ng lalaki ang kalagayan niya, ay baka hindi ito matuloy sa pag-alis patungo sa Canada. Kinalma muna niya ang sarili at binalot ng tissue ang piti at itinapon sa basurahan. Mahigpit na hinawakan ni Nami ang siradora at pinihit nito. Nang mabuksan niya ang pinto, ay bumungad ang nag-aalalang mukha ni Hero. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Hero. Hinawakan niya ang balikat ni Nami at hinalikan nito sa noo. Ayos lang ako. Pagod lang yata ang katawan ko. Pagsisinungaling ni Nami. Hinawakan ni Hero ang bewang ni Nami upang alalayan nito papunta sa kama. Ngumiti si Nami at inihilig ang ulo sa malapad na dibdib ni Hero. Ang swerte niya sa lalaki dahil ubo dito ng bait, maalaga at higit sa lahat, ramdam niya ang pagmamahal nito. 7 taon na silang magkasintahan at noong nag-5 taon sila ay nagdesisyon silang dalawa na magsama na sa iisang bubong kahit hindi pa man sila kasal. Nais ni Hero na pakasalan na siya, ngunit siya lang ang tumatanggi dahil siya lang ang inaasahan ng mga magulang niya na makapagtapos ng 2 niyang kapatid. Hindi na makapagtrabaho ang ama niya dahil na-stroke na ito. Magkatabing umupo silang dalawa sa kama. Ipinatong ni Hero ang kamay sa hita ni Nami at hinawakan niya ang baba nito. Honey, pakasalan mo na kasi ako. Huwag mo nang pagurin ang katawan mo sa kakatrabaho. Marami akong pera. Ako nang bahala sa pamilya mo. Hindi. Ano ang sabi ko sa'yo? Papakasalan na kita kapag nakapagtapos ng 2 kong kapatid. Ayaw ko namang isipin ng mga magulang mo at ng ibang tao na kaya kita pinakasalan para makaahon lang kami sa hirap. Alam mo naman na hindi iisipin yun ng mga magulang ko. Mababait sila at lagi nilang tinatanong kung kailan tayo magpapakasal. Hayaan mo ng ibang tao. Wala naman silang ambag sa buhay natin eh. Gusto ko, bago pa ako magtungo sa Canada, ay kasal na tayo. Pangungumbinsi ni Hero na pakasalan na siya ni Nami. Para na silang mag-asawa dahil nagsasama na sila. Kasal na lang ang kulang. Pinisil ni Nami ang matangos na ilong ni Hero at matamis itong initian. 2 taon na lang, makakapagtapos ng mga kapatid ko. Kaunting tiis na lang. Aalis na ako next month. Oh, bakit ka malungkot? Hindi ba matagal mo na yung pangarap? Pagkakataon mo na yan para mapatunayan sa mga magulang mo na handa ka nang maging CEO. Pinasigla ni Nami ang boses, ngunit sa kaloob-looban ng puso niya ay parang hinihiwa ang kanyang puso. Aalis ito sa bansa na hindi malalaman na magkakaanak na ito.
Baka kasi pagbalik ko, may iba ka na. Makahanap ka ng iba habang wala ako. Parang batang saad ni Hiro habang tumutulis sa nguso. Marahan hinampas ni Nami ang braso ni Hiro at napahagikik. Ang cute kasi ng mukha nito. Para itong bata na hindi nakuha ang gusto. Baliw, hindi mangyayari yun. Hanggang sa huling pagtibok ng puso ko, ikaw lamang ang isinisigaw nito. Wala nang hihigit at papalit sa'yo dito. Nahangiting saad ni Nami at tinuro ang dibdib kung nasaan ang puso niya. Honey, mahal na mahal kita. Kaya huwag mo yung isipin. Nandito lang ako maghihintay sa'yo. Lumiwanag ang pagmumukha ni Hiro at sinunggaban ng halik sa labi si Nami. I love you so much. Saad niya sa pagitan ng halik nila. Nauwi sa mainit na pag-iisa ng kanilang katawan ang usapang iyon. Nagising si Nami sa mabangong amoy ng bacon. Kumalam bigla ang tiyan niya. Inayos niya ang pagkakapusod ng buhok bago tumayo sa kama. Napatingin siya sa orasan at napailing. Malapit nang mag-alas 12 ng tanghali. Imbis na kumain sila ng agahan kanina, ay iba ang inatupag nilang dalawa hanggang sa makatulog siya ulit. Nang makarating, si Nami sa kusina ay nakita niyang nagluluto si Hiro. Wala itong damit pang itaas, tanging apron lamang ang suot nito at naka-boxer shorts lang. Isa siya sa pinagpalas sa buong mundo. Ang nobyo niya ay napakabait, mayaman at gwapo. Maraming kababaihan ang naghahabol dito, ngunit sa kanya ito nahulog. Naalala pa ni Nami noon kung gaano niya tinaboy si Hiro dahil akala niya ay pinagtitripan lang siya nito. Paano naman kasi ito magkakagusto sa kanya? Mayaman ito at gwapo. Samantalang siya ay isa lamang dukha na nagtatrabaho bilang waitress sa coffee shop. Sino bang mag-aakala na mahuhumaling ang isang Hiro Morgana sa kanya na simpleng babae lang? Anong iningiti-ngiti mo riyan? Umupo ka na sa lamesa. Sorry kung napagod kita. Hindi ka pa nakakain ng agahan. Pukaw ni Hiro kay Nami na nakatulala at nakangiti. Wala. Naalala ko lang nakaraan kung paano ka maghabol sa ganda ko. Oh, tapos tatawanan mo na naman ako nung umiyak ako sa harapan mo at sa maraming tao dahil binasted mo ako. Ano ka ba? Ang saya lang kasing balikan ng araw na yun. Para kang bata na hindi nakuha ang gusto. Ginayuma mo kasi ako. Nilagyan mo yata ang kape ko eh. Wow ha? Naniniwala ka pala sa mga ganyan? Pinaghila ni Hiro ng upuan si Nami. Nakangiti namang umupo si Nami at pinisilang pisngi ni Hiro. Thank you, Pogi. Welcome, ganda. Sabay silang dalawa na tumawa at masayang pinagsaluhan ng mga pagkain na nakahain sa hapag. Mahigpit na nahayakap si Nami kay Hiro, ganon din ito. Dahil paalis na si Hiro patungo sa Canada. Parang hinati-hati ang puso ni Nami at sumisikip na ito na halos hindi na siya makahinga. Sobrang bigat ng pakiramdam niya. Nais niyang isigaw kay Hiro na huwag na itong umalis at magkakaanak na sila. Ngunit pinipigilan niya ang sarili. Kung talagang para sila sa isa't isa, kahit anong mangyari at unos na dumating sa buhay nila, sila pa rin sa bandang huli. Ngayon pa lang, namimiss na kita. Para yatang mamamatay ako. Malungkot na saad ni Hiro. Eksaherasyong humawak siya sa dibdib at kunwaring aatikihin sa puso. Napatawa naman si Nami sabay mahinang hinampas sa braso si Hiro. Pinahid niya ang mga luhas sa mata at bisngi. Puro kakalokohan. Sige na, umalis ka na. Baka malate ka pa sa flight mo niyan. Itinaas ni Nami ang kamay at inabot ang mukha ni Hiro. Hinaplos niya ang bawat sulok at ipinatong ang hinalaking daliri sa labi nito. Lagi mong tatandaan na mahal kita. Nandito lang ako lagi para sa'yo. Abutin mo ang mga pangarap mo. Hinawakan ni Hiro ang kamay ni Nami na nasa mukha niya at hinalikan ito. I know, honey. And just wait for me. I love you so much. Inilapit ni Hiro ang mukha kay Nami
at buong pagmamahal na hinalikan nito sa labi. Nakaalis na si Hiro patungo sa airport, samantalang si Nami ay nakatulala pa rin sa may pintuan habang nakahawak sa impis pang tiyan. Hindi siya sumama sa airport dahil baka hindi niya kayanin na makita itong sasakay na sa eroplano. Hintayin na lang natin ang pagbabalik ng papa mo. Sorry baby kung hindi ko sinabi sa papa mo na narito ka na sa tummy ni mama. Baka kasi hindi umalis ang papa mo eh. Matagal na niyang pangarap yun at pagkakataon na niya para matupad ito. Sana maintindihan mo si mama. Kausap ni Nami sa anak na nasa loob pa ng tiyan habang hinihimas-himas ito. Nag-resign si Nami sa trabaho niya. Balak niyang umuwi sa probinsya at doon manganak. Kapag dito siya sa Manila ay baka may makakita sa kanya, nakakilala nila ni Hiro. Baka makarating pa sa nobyo niya na buntis siya. Bago siya umalis papunta sa probinsya, ay dinalaw muna siya ng ina ni Hiro na narito sa Pilipinas. Ang ama kasi nito ay nasa Canada, kasama ni Hiro. Oh, iha, napadalaw ka. Kamusta? Bungad na tanong ni Carolita, ina ni Hiro. Nilapitan ni Nami ang ina ni Hiro na nakaupo sa sofa habang umiinom ng kape. Hinalikan niya ito sa pisngi. Okay lang po, Tita Lita. Gusto ko lang po na dalawin kita. Anong gusto mo? Coffee o tea? Tea na lang po. Sige, Aling Susan, ipagtimpla mo si Nami ng tea. Utos ni Carolita sa katulong nila. Namimiss mo agad ang anak ko? Opo. Hindi lang po kasi ako sanay na hindi nakakasama si Hiro. Lalo na yung kakulitan niya. Don't worry, iha. Babalik din si Hiro dito. Matagal na niyang pangarap ito. And I'm thankful na interesado siya sa negosyo namin. Lagi niyang bukang bibig na para sa iyo at magiging mga anak niyo ang lahat ng gagawin niya. Hindi ko akalain na magiging ganun ang mindset ng batang yun. And dahil napakapasaway at walang ibang ginawa kundi bigyan kami ng sakit sa ulo. Kaya ang dad niya ay hirap na basta-basta na lang ibigay sa kanya ang pagiging CEO. Saad ni Carolita na iiling-iling. Inilapag ng katulong ang tea ni Nami sa lamesa at agad niya nakangiting nagpasalamat si Nami. Akala ko nga rin po, hindi ang tulad ko ang mamahalin ni Hiro. Nako, sino ba naman ang hindi magkakagusto sa iyo? Maganda, mabait, at higit sa lahat, mapagmahal. Thank you po tita sa pagtanggap sa akin. Kahit na mahirap lang ako. Shh! Ang pag-ibig ay walang antas sa buhay. Ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo dahil nagkaroon ng direksyon ng buhay ni Hiro. Akala ko talaga tatanda siyang happy-go-lucky. Puro barkada ang aatupagin at iba-ibang babaeng nalilink sa kanya. Tapos yung mga barkada niya na ilang mga babaeng na ang nabuntis at hindi pinanagutan. Mabuti na nga lang at wala pang nabubuntis itong si Hiro. Naku, baka atakihin pa sa puso ang ama niya. Tumagal ng ilang oras ang kwentuhan nila Carolita at Nami. Hindi nila namalayan ng oras. Paggabi na pala. Tita, uwi na po ako ha. Salamat po sa oras. You are always welcome, iha. Pumarito ka lang kapag kailangan mo ng kausap ha. Binuksan ni Nami ang pinto ng bahay na tinitirhan nilang dalawa ni Hiro. Bumalot na naman ang kalungkutan sa buong pagkatao niya. 3 araw pa lang nawala ang lalaki, ay sobra niya na itong namimiss. Inilibot niya ang paningin sa paligid at mapait na ngumiti. Huminto ang tingin niya sa picture nilang dalawa na nakasabit sa pader. Kuha ito sa simbahan. Nakahalik sa pisngi niya si Hiro habang siya ay malapad ang ngiti. Ito ang unang date nilang dalawa. I missed you, Hiro. Napipiyok ng sambit ni Nami dahil pinipigilan niyang maiyak. Sakto namang tumunog ang cellphone niya. Kinuha niya sa bagang cellphone at tuluyang bumagsak ang mga luha nang makita kung sino ang tumatawag. Pinahid niya ang mga luha at kinalma ang sarili bago sagutin ang tawag. Hello, honey? Sorry kung ngayon lang ako nakatawag dahil tinambakan agad ako ng paperworks ni Daddy. Pagarating pa lang namin, paperworks agad. Hindi man lang ako pinagpahinga. Nagre-reklamong sumbong ni Hiro kay Nami.
Nakangiting umiling si Nami at nakikita niya na mukhang ang pagod at puyat si Hiro. Ilang araw pa lang ito doon, ngunit pagod na ang pagmumukha. Okay lang honey, mag-focus ka lang dyan sa trabaho mo. Kumunot ang noo ni Hiro at inilapit ang mukha sa screen ng cellphone. Wait, umiiyak ka ba? Hindi. Really? Bakit ang pula ng mga mata mo? At bakit ang dilim? Buksan mo kaya ang ilaw. Honey, huwag kang magmukmuk dyan at mag-emo-emo. Kundi, babalik talaga ako para yakapin at halikan ka. Nagbabantang saad niya. Pinindot ni Nami ang switch ng ilaw para buksan ito. Napapikit pa siya nang lumiwanag ang paligid. There, better. Nasisilayan ko ng mabuti ang maganda mong mukha. So, umiyak ka nga. Wala to. Namimiss lang kita. Me too. Uwi na kaya ako sa Pinas? Baliw, nariyan ka na. Chance mo na yan. Huwag mong biguin ang dad mo. Ipakita mo na deserving ka. Yeah. It's for our future, honey. Tiis mo na tayo ngayon. Mahal na mahal kita, Hiro. Lagi mong tatandaan na mahal kita. Napakagat pa si Nami ng labi nang matapos siya sa pagsasalita. Dahil pinipigilan niya ang maiyak ulit. I feel that something is wrong with you. Or maybe with us? Tila nagdududang tanong ni Hiro. Pakiramdam niya ay may hindi sinasabi si Nami sa kanya. Napalunok ng laway si Nami at napaiwas ng tingin sa screen ng cellphone kung saan naroon ang mukha ni Hiro na nakataas ang isang kilay. Wala honey, huwag mo na akong isipin. Focus ka muna sa trabaho, ayos lang ako. Honey, tumingin ka sa mga mata ko. Honey, bukas na tayo mag-usap. Pagod ako at low battery na rin ang cellphone ko. Pagsisinungaling ni Nami. Hindi low bat ang cellphone niya. Dahilan niya lang iyon para putulin ang usapan nilang dalawa. Okay, I love you honey. I love you too, Hiro. Si Nami na ang nag-end call. Hindi niya hinintay na makapagsalita pa ulit si Hiro. Humagulhol ng iyak si Nami at dumapa sa sofa bed. I'm sorry, Hiro. I'm sorry. I'm really sorry. Nagtungo si Nami sa probinsya nila at inamin niya ang kalagayan sa mga magulang. Nagalit at nasermonan siya ng kanyang ina. Ngunit sa huli ay niyakap siya nito at inintindi ang sitwasyon niya. Lumipas ang 5 taon, marami ang nagbago. Ganap ng CEO si Hiro at babalik na sa Pinas. Marami siyang tanong na kailangang masagot. Mula nang hindi na niya nakausap si Nami, ay para siyang masisiraan ng bait. Nasapak pa siya ng ama at sinabihan siyang ituon muna ang lahat ng atensyon sa trabaho bago harapin ang problema nila ni Nami. Si Nami naman ay nagtatanim ng mga gulay at ibinebenta ito sa bayan para matustusan ang pangangailangan ng anak niya. Nagluluto rin siya ng kakanin at mga ulam para ibenta pandagdag sa gastusin. At sa awa nga ng Diyos ay nakapagtapos ang 2 niyang kapatid at ngayon ay may mga trabaho na. Namatay ang ama nila bago pa makagraduate ang 2 dahil hindi na kinakaya ng katawan nito ang sakit. Sobrang nalungkot ang ina niya, ngunit nang isilang niya si Kurt, kahit papaano ay bumalik ang sigla nito nang masilayan at mahawakan nito ang unang apo. Mama! Mama! Sigaw na tawag ni Kurt. Narito ako sa kusina. Mama, isama ako kay Tito Bibo. Sa Tito Bibo mo? Sige, basta huwag kang magpapasaway sa tito mo ha. Huwag malikot at baka mawala ka sa bayan. Salamat, Mama. Nakangiting tumango-tango si Nami. Sa edad na 4 na taon ay hindi ito bulol na bata at napakatalino pa. Madali nitong maintindihan ang isang bagay, lalo pa kung pinapaliwanag dito. Katulad na lang sa paghahanap nito sa kanyang ama. Sinabi niya sa bata na nasa ibang bansa ang tatay nito para magtrabaho. Alis na kami ate, pasabi na lang kay nanay na nagpunta kami sa bayan. Sige Bibo, mag-iingat kayo.
Ilang minuto lang bago makaalis ang magtiyo ay lumabas na ng kwarto ang ina ni Nami. Nay, kain na po. Nasaan ang apo ko? Isinama po ni Bibo sa bayan, Nay. Sagot ni Nami. Naglagay siya ng 2 plato sa lamesa para makakain na sila ng agahan. Habang nagsasandok ng sinangag na kanin ay nagtanong siya kay Nami. Ano na ang balita kay Hiro? Nakauwi na ba siya? Nahinto si Nami sa pagsali ng tubig sa baso at sabay buntong hininga. Wala, Nay. Matamlay nitong sagot. Hindi na kumibo si Inday. Tahimik silang kumakain ng agahan. Nang patapos na sila ay biglang dumating ang isa pang kapatid ni Nami na mula sa Manila. Dahil doon ito nagtatrabaho bilang isang pulis. Samantalang si Bibo ay teacher dito sa lugar nila. Nay, ate. Masiglang sambit ni Roy. Nilapitan niya ang ina at hinalikan ito sa ulo. Oh, Roy, bakit umuwi ka kaagad? Kauuwi mo lang noong nakaraang araw ah. Nagtatakang tanong ni Nami. Dahil sa isang buwan, isang beses lang itong umuwi sa kanila para bumisita at mag-abot ng pera. Si ate naman, parang ayaw kong makita oh. Tila nagtatampong saad ni Roy. Nakatanggap ng malakas na kaltok, si Roy kay Nami at hinila pang tainga nito. Aray, ate, kumakalto ka parang hindi pulis ang inaaway mo ah. Pulis-pulis ka dyan. Wala akong pakialam kung pulis ka. Ate mo ako. May problema ka ba? Siguro may ginawa kang kalokohan sa trabaho mo, no? Ate naman, grabe mag-isip. Nagpunta ako rito para personal na sabihin sa'yo na nakauwi na si Kuya Hiro. Namilog ang mga mata ni Nami at napahawak sa dibdib. Sobrang bilis ng tibok nito. Nakaramdam siya ng saya, takot at pananambik na makita muli si Hiro. Talaga? Hindi mo ba ako binibiro? Hindi. Totoong sinasabi ko, no? Kahapon lang siya nakabalik dito sa Pinas. Pero ate, kasi ano? Hindi ka ba nag-o-open ng social media account mo? Hindi. Natatakot kasi ako na baka biglang may makita ako tungkol kay Hiro. Baka nag-asawa na siya. Wala pang asawa si Kuya Hiro, ate. May pumipigil kay Roy na sabihin ang tungkol sa nalalaman niya na may bago ng nobya si Hiro. Sasama ako ngayon sa Manila. Kailangan ko makausap si Hiro. Sure ka, ate? Oo naman. Mukha ba akong hindi sure? Nay, kayo na po muna ni Bibo ang bahala kay Kurt. Sige anak, ayusin na ninyo ni Hiro ang relasyon nyo. Alang-alang man lang sa apo ko. Opo, Nay. Tara na, Roy. Ayan ni Nami sabay hawak sa braso ng kapatid. Inalis ni Roy ang kamay ni Nami na nasa braso niya. Ate, maligo ka kaya muna? Doon lang napagtanto ni Nami na hindi pa siya naliligo at mukha pang binagyuhan ang kanyang buhok. Sa sobrang excited na makita si Hiro ay nawala sa isip niya na maligo at mag-ayos muna. Saglit, maliligo na muna ako. At dali-daling nagtungo sa banyo si Nami. Napailing na lang si Roy. Hindi niya masisi ang ating niya na ganoon ang naging reaksyon. Matagal na nitong hinihintay ang pagbabalik ni Hiro. Lumungos ng Manila si Nami kasama ang kanyang kapatid. Iho, nag-usap na ba kayo ni Nami? Hindi sa pinapakailaman kita ha? Bakit may iba ka ng nobya? Tanong ni Carolita kay Hiro. Mom, hindi ko nobya si Fiona. Siya lang itong dikit ng dikit sa akin. Hindi ko pa nakakausap si Nami. Napakaraming gumugulo sa isipan ko kung bakit hindi niya ako kinakausap. Tumayo mula sa pagkakaupo sa sofa si Carolita at nilapitan si Hiro. Tumabi siya rito at pinatong ang kamay sa balikat nito. Iho, I like Nami for you. Hindi ko alam kung ano nangyari sa relasyon ninyo. Pero hanapin mo siya. Kausapin mo. Ang totoo niyan, Mom. Hindi ko rin alam kung ano nangyari sa amin. Nabulahaw silang mag-ina nang marinig nila ang matinis na boses ni Fiona. Love! Love! Where are you? I missed you so much.
Sigaw ni Fiona na akala mo pagmamay-ari nito ang bahay. Ma'am, pasensya na. Hindi ko napigilang pumasok. Nagpupumilit eh. Nakayukong Saad ng katulong. Si Fiona ay anak ng isa sa business partner ng company nila. Simula nang malapit nang ipasa kay Hero ang pagiging CEO, ay lagi na itong nakabuntot at dikit kay Hero. Oh, there you are. Nakangising Saad ni Fiona nang makita si Hero. Kumunot ang noo ni Hero at napailing habang nakatingin kay Fiona. Maarte itong naglalakad, na halos ibalibag na ang balakang, magmukha lang sexy sa paglalakad. Sa paningin ni Hero ay parang naglalakad na posting sira ang babae. Wala pa ring tatalo sa kaseksihan ni Nami. Para sa kanya, si Nami lang ang pinakamaganda at sexy sa paningin niya. What are you doing here? Oh dear, I know you missed me. Hi mother, how are you? By the way, I'm Fiona, your future daughter-in-law. Maarting pakilala ni Fiona at inilahad ang kamay kay Carolita. Pumait ang pagmumukha ni Carolita dahil hindi niya nagustuhan ang paraan ng pananalita ni Fiona. Hindi niya tinanggap ang kamay nitong nakalahad. Sa halip ay tumalikod siya. Ayusin mo ang mga desisyon mo sa buhay, Hero. Huling sinabi ni Carolita bago naglakad paakyat sa hagdan para magtungo sa silid. Nagkibit balikat lang si Fiona at maharot na yumakap sa malaking braso ni Hero. Siniguro niyang nakadiin ang dibdib niya at pasimpleng ikinikiskis. Inis namang inalis ni Hero ang pagkakalingkis ng kamay ni Fiona sa braso niya. What are you doing here? Ulit na tanong ni Hero. Kunwaring nagpaawa ng mukha si Fiona at umaktong naiiyak. Ngunit sa halip na maawa si Hero ay mas lalo siyang nainis. Kung lalaki lang si Fiona ay kanina pa niya ito sinapak. Parang sasabog ng ulo ni Hero sa inis. Nilagpasan niya si Fiona at naglakad niya palabas ng bahay. Alam niyang nakasunod lang ito dahil rinig niya ang lagatak ng takong nito. Nang nasa labas na sila ng gate ay humarang si Fiona kay Hero at lumambitin ito sa liig, sabay halik sa labi ni Hero. Sa gulat ni Hero ay hindi siya kaagad nakagalaw para itulak ang babae. At ang tagpong iyon ang naabutan at nakita ni Nami. Kabababa lang niya sa taxi. Naisa na siyang ihatid ng kapatid, ngunit tumanggi siya dahil alam niyang may pasok pa ito. Naguunahang pumatak ang mga luha ni Nami habang nakatanaw kay Hero at sa babaeng kahalikan nito. Pinahid niya ang luha at pumasok ulit sa taxi. Manong, alis na po tayo. Saan po tayo, ma'am? Ngunit hindi nakasagot si Nami dahil sa lakas ng hagulhol niya. Napakamot na lang sa ulo ang taxi driver at nag-drive papunta sa Freedom Park. Ma'am, nandito na po tayo sa park. Untag ng taxi driver kay Nami na hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Nahiya naman si Nami at inabot na ang bayad. Lumabas siya sa taxi at naghanap ng mauupuan. So, may iba ka na pala. Akala ko mahal mo ko. Napaigtad ng katawan si Nami nang bumuhos ng ulan. Tumingala siya at sinalubong ng mukha ang pagpatak ng ulan. Tumayo si Nami at wala sa sariling naglakad. Bahala na kung saan siya dalhin ng mga paa. Masyado siyang nasasaktan para makapag-isip pa ng tama. Parang nablangko ang utak niya at tanging laman ng isip niya ay ang eksena na may kahalikang iba, si Hero. Samantala, habang nagmamaneho si Hero papunta sa bahay nila Nami, ay biglang bumuhos ang ulan. Hindi pa rin naalis ang galit niya dahil sa ginawa ni Fiona. Natulak niya ito ng malakas kaya napasalampak ito sa kalsada, dahilan para magdugo ang tuhod nito. Ngunit hindi siya nakaramdam ng konsensya dahil kasalanan naman ito ang lahat. Umiiyak lang itong umalis. Sumingkit ang mga mata ni Hero nang makita ang isang babae na pamilyar sa kanya. Para itong tulala habang naglalakad. Basang-basa na ito ng ulan. Nang makilala niya kung sino ito, ay namilog ang mga mata niya at nawala bigla ang inis na nararamdaman. Iginilid niya ang sasakyan malapit sa babae. Bumaba siya at naglakad palapit kay Nami. Nami.
Nahihirapang bigkas ni Hiro. Napahinto sa paglalakad si Nami nang marinig ang boses ni Hiro. Dahan-dahan siyang lumingon kung saan nanggagaling ang boses. Napasinghap siya nang makita si Hiro. Muntik pa siyang mabuwal sa kinatatayuan. Mabuti na lang, maagap si Hiro at agad itong lumapit sa kanya at hinawakan siya sa bewang upang alalayan. Napapikit siya ng mariin nang maamoy ang perfume nito. Nami, ikaw nga. Namamaos na saad ni Hiro. Niyakap niya ng mahigpit si Nami. Mabilis namang itinulak ni Nami si Hiro at umiling. Nasaktan at nagtataka si Hiro sa ginawa ni Nami. Sa isip niya ay baka may iba na si Nami, kaya ganoon na lang siya nito itulak. Pumasok ka na sa kotse, ihatid kita. Basa ka na. Huwag na. Please, Nami. Sa huli ay hindi na rin nakipagtalo si Nami dahil nilalamig na rin siya. Saan kita ihatid? Tanong ni Hiro nang makapasok sila sa loob ng sasakyan. Hindi sumagot si Nami. Ibinaling niya ang paningin sa labas ng bintana. Napabuntong hininga na lamang si Hiro at nagbaneho patungo sa bahay nila. Bakit dito mo ako dinala? Dahil hindi mo sinasagot ang tanong ko. Malay ko ba kung ano ang laman ng isip mo? Bumaba ka na riyan. Alam kong nilalamig ka na. Huwag ka nang makipagtalo pa. Pagod ako. Malamyang sagot ni Hiro. Nauna na siyang maglakad para pumasok sa loob ng bahay. Nag-aalangan pa si Nami kung bababa o hindi. Ngunit sa huli ay bumaba siya dahil nanginginig na ang katawan niya sa lamig. Nang makapasok si Nami sa loob ng bahay, ay mapait siyang napangiti habang inililibot ang paningin. Walang nagbago mula nung umalis siya sa bahay nila ni Hiro. Malinis ang loob. Siguro ay buwan-buwang may nagpupunta rito upang maglinis. Napaigtad siya ng katawan at napapikit ng may tumama na tuwalya sa kanyang mukha. Ikaw na munang maligo. Baliwalang saad ni Hiro. Nagtungo siya sa kusina para magtimpla ng kape. Napairap si Nami at naglakad papunta sa banyo. Habang naliligo ay maraming tumatakbo sa isipan niya. Kung paano sasabihin kay Hiro ang tungkol sa anak nila at kung paano itatanong kung bakit siya nito ipinagpalit. Nang matapos ng maligo si Nami, ngunit ayaw pa rin niyang lumabas dahil nagtatalo pa ang isip niya sa mga bagay-bagay. Akala ko nakatulog ka na sa banyo. Lumamig na ang kape at natuyo na ang damit ko. Sige na, ipagtitimpla na lang kita ulit. Umupo ka na riyan. Hindi, huwag na. Ako na. Maligo ka na lang dyan at baka magkasakit ka pa. Oh, naisip mo pala yun. Parang ayaw mo nang lumabas sa banyo at doon na lang tumiray. Napayuko si Nami at hindi na kumibo. Nagtimpla ulit ng kape si Hiro at inilapag sa lamesa. Oh, inumin mo para mainitan ang katawan mo. Maliligo lang ako. Saktong ubos na ang kape ni Nami ay bumukas ang pinto ng banyo at lumabas doon si Hiro na nakatapis lang ng tuwalya ang pang-ibabang katawan. Napatili si Nami at napaiwas ng tingin nang biglang alisin ni Hiro ang tuwalya na nakatapis sa masela nitong katawan. Bakit ka sumisigaw? Akala mo naman hindi mo pa ito nakita. You even suck and lick it, Nami. Nakangising saad ni Hiro. Naglakad siya nang nakahubad palapit kay Nami na namumula na ang buong muka. Tumingin siya ulit sa kinatatayuan ni Hiro, ngunit agad ring napaiwas nang makita na naglalakad ito palapit sa kanya. Huwag kang lalapit sa akin. Sisipain ko talaga yan. Why? May iba ka na? Marahas na tumingin si Nami sa mukha ni Hiro. Naiinis siya sa ibang bahagi ng utak niya na nagsasabing bumaba ang tingin sa pagitan ng mga hita nito. Baka ikaw. Sino kayang may kahalikang babae? Sigaw ni Nami at napatakip bigla ng bibig nang mapagtanto ang lumabas na salita roon. Unti-unting sumilay ang ngiti sa labi ni Hiro. Nagsiselos pala si Nami dahil nakita nito ang eksena kung saan hinalikan siya ni Fiona. She's nothing. Nothing ka dyan. Yes. Bakit ka naman kasi umalis ka agad? Nakita mo sana kung paano ko siya tinulak.
Tinulak mo siya? Yes. Sagot ni Hiro, sabay halik sa likod ng palad ni Nami at inamoy-amoy ito. Nami, I missed you so much. Magdamit ka na kaya? Mahinang natawa si Hiro. Naglakad na siya papunta sa cabinet at kumuha ng maisusuot. Bagay talaga sa iyong mga damit ko. Mas lalo kang gumaganda sa paningin ko. Inirapan ni Nami si Hiro at napatingin sa matambok na puweta nito. Hula ko, wala kang suot na. Pinandilata ni Nami ng mga mata si Hiro na ikinatawa ng lalaki. Magpa-deliver na lang tayo ng foods. Anong gusto mo? Bahala ka. Pwedeng magpabili ka kahit underwear lang? Sure. Damit mo, magpapabili ka ba? Bukas na lang kita ihatid. Malakas kasi ang ulan ngayon at pagod rin ako. Gusto ko nilang matulog. Saad ni Hiro habang nagtitipa sa cellphone. Tumango lang si Nami bilang sagot kahit alam niyang hindi ito makikita ni Hiro dahil abala ito sa cellphone upang umorder ng pagkain nila. Huwag na, underwear na lang. Tuyo na ang damit ko bukas. Bakit ka pa kasi magpapanty? Hindi ko naman yan sisilipin eh. Namula ang pisngi ni Nami at tinapunan ng matalim na tingin si Hiro. Nang dumating ang order nila ay tahimik silang kumakain. Walang naglakas loob na naunang magsalita. Hanggang sa matapos sila. Matulog ka na. Andoon ka sa kama. Dito na lang ako sa sofa. Ha? Kasya ka ba dyan? Bakit? Gusto mo tabi tayo? Che, manigas ka. Bahala ka dyan. Pikon na saad ni Nami. Mabibigat ang bawat hakbang na naglakad papunta sa kama at itinapon ang sarili doon sabay talokbong ng kumot. Eto naman, nagtatanong lang eh. Natatawang saad na rin ni Hiro. Kahit kailan, pikunin talaga si Nami at hindi ito nagbago. Hindi mapakali si Hiro sa sofa dahil hindi kasya ang katawan niya. Masyado siyang malaki para humiga dito. Iamot na umupo siya at tumingin sa pinto ng silid. Nami? Malambing na tawag ni Hiro at mahinang kumatok sa pinto. Nami? Ulit na tawag ni Hiro. Dahan-dahang pinihit ni Hiro ang siradora at binuksan ang pinto. Pumasok siya sa loob at maingat na sinirado ang pinto. Mabagal ang bawat hakbang para hindi makagawa ng kahit na anumang ingay. Gising ka pa? Ano ba? Sorry, hindi ako makatulog sa sofa eh. Hindi ako kasya. Pwede bang tumabi? Malaki naman itong kama. Nagmamakaawang saad ni Hiro. Mabigat na bumuntong hininga si Nami. Kinuha niya ang isang unan at inilagay sa gitna ng kama upang maging harang sa pagitan nilang dalawa. Thank you, Nami. Huwag kang magpasalamat sa akin. Sa'yo naman to. Sa'yo rin to. Kung anong meron sa akin ay sa'yo rin. Saad ni Hiro habang nakapikit ang mga mata dahil inaantok na siya. Napangiti si Nami at kinilig sa sinabi ni Hiro. Pakiramdam niya ay mahal pa siya nito. Sinilip ni Nami si Hiro nang marinig niya ang mahinang hilik nito. Tanda na tulog na ito. Pinikit niya ang mga mata at nakatulog na rin siya. Kinaumagahan ay nagising si Nami na parang nanginginig ang kama. Dinilat niya ang mga mata at nakitang nakabaluktot doon si Hiro na parang sanggol. At eto pala ang nanginginig. Hinawakan niya ang braso nito at ganoon na lang ang gulat na sobrang init nito. Inaapoy ito ng lagnat. Sinisisi ni Nami ang sarili kung bakit inaapoy ng lagnat si Hiro dahil ang tagal niya sa banyo kahapon at natuyuan ito ng damit sa katawan. Hiro? Mahinang tawag ni Nami. Marahan niyang tinapik-tapik ang braso nito para gisingin. Tanging ungol lang ang isinagot ni Hiro. Inayos ni Nami ang kumot na nakabalot kay Hiro at hinaplos ang noo nito na sobrang init, parang apoy na nagliliyab. Pinakialaman ni Nami ang cellphone ni Hiro. Mabuti na lang ay hindi pa nito pinalitan ang passcode. Nag-order siya ng lugaw para makain ni Hiro at gamot na rin. Kumuha ng maliit na palanggana si Nami at nilagyan ito ng tubig. Kumuha rin siya ng malinis na bimpo.
Inalis niya ang kumot ni Hiro hanggang sa bewang nito at pinunasan ng kamay pataas sa braso hanggang sa leeg. Paulit-ulit niyang ginawa iyon hanggang sa may mag-doorbell. Piniga niya ang bimpot inilagay sa noo ni Hiro bago tumayo. Binayaran ni naming order at inilagay sa mangkok ang lugaw. Hiro, kumain ka na para makainom ka na ng gamot. Sige na, umupo ka na. Pilitin mong kumain. Why? Ha? Sige na, kumain ka na. Kahit konti lang. Nagmamakaawang saad ni Nami. Nag-aalala na siya kay Hiro dahil nanginginig ng sobra ang katawan nito. Gustong magsalita ni Hiro, ngunit wala na siyang lakas. Hinihila ang kamalayan niya sa kadiliman. Ang boses ni Nami ay hindi niya marinig ng maayos. Parang napakalalim nito. Naiiyak na si Nami habang marahan na tinapik-tapik ang pisngi ni Hiro, ngunit ungo lang ang sagot nito. Hiro, kapag hindi ka pa dumilit at kumain, tatawag na ako ng ambulansya. Naluluhang saad ni Nami. Hinapos niya ang napakainit na pisngi ni Hiro. Pinilit ni Hiro idilat ang mga mata niyang marinig ang sinabi ni Nami. Hindi niya nanaisin na madala sa ospital. Malaki ang chance na mawala na naman sa paningin niya ito. Mas mabuting nandito siya sa bahay. Malaki ang chance na ito ang mag-aalaga sa kanya. Hinawakan ni Hiro ang kamay ni Nami na nasa pisngi niya. Kahit kailan di kita iniwan. Kumain ka na kahit konti lang. Magkalaman lang ang tiyan mo. Tumango si Hiro. Inalalayan ni Nami si Hiro para makaupo. Nilagyan ni Nami ng 2 unan sa likuran nito para maging komportable. Nang hihinang tumingala si Hiro at mariin na ipinikit ang mga mata. Hiro, andali na kaya kita sa ospital? No. Okay, susubuan kita. Hinipa ni Nami ang lugaw na nasa kutsara bago ilapit sa bibig ni Hiro. Sinubuan ni Nami si Hiro hanggang sa umayaw na ito. Eto, inumin mo. Salamat. Dito ka na muna ha. Bibili lang ako sa grocery store. Wala na kasing stocks dito eh. Babalik ka? Oo, at tatawagan ko si Tita Carolita pagkabalik ko. Para siya nang bahala sa'yo. No, ikaw. Ikaw ang mag-alaga sa akin. Huwag ka nang kumontra. Oh, sige. Aalis na muna ako. Babalik din ako agad. Mabilis ang bawat galaw ni Nami habang namimili ng mga kailangan niya sa lulutuin. Malayo pa lang ay natatanaw na ni Nami ang isang babae na nakatayo sa pinto ng bahay ni Hiro. Parang pamilyar sa kanya ito. Sumilab ang galit at selos niya nang malinaw na nakita ang pagmumukha ng babae. Ito ay yung kahalikan ni Hiro. Manong, dito na lang. Gigil na saad ni Nami sabay abot ng bayad sa taxi driver. Nang makababa si Nami sa taxi, huminga siya ng malalim at tumayo ng tuwid at pinatapang ang mukha. Bahagya pa niyang tinaas ang kilay para magmukhang mataray. Excuse me, miss. Dadaan ako. Huwag kang paharang-harang sa pinto ng bahay ko. Saad ni Nami. Madiin at nilakasan niya ang pagkakasabi ng bahay ko para ipaintindi sa babae na pagmamay-ari niya ang bahay na iyon. Tumaas ang kilay ni Fiona at hinagod ng tingin si Nami mula paa hanggang ulo. Who are you? Mataray na tanong ni Fiona. Hindi ito sinagot ni Nami at inirapan lang. Inilapag ni Nami ang mga pinamili sa sahig at dinukot sa bulsa ang pantalo ng susi ng bahay. Binuksan niya ang pinto at akmang kukunin ang mga pinamili. Walang pasabing pumasok ang babae sa loob ng bahay. Hoy! Love! Matinis na saad ni Fiona. Napabalikwas naman ng bangon si Hiro nang marinig ang boses ni Fiona. Parang nawala bigla ang lagnat niya at nais itong ibalibag sa labas ng bahay. Baka maabutan ito ni Nami. Napaigik siya at humawak sa ulo nang bigla itong kumirot. Nabigla yata sa reaksyon ng katawan niya. Kahit papaano'y gumaan ang pakiramdam niya nang makainom siya ng gamot. What are you doing here, Fiona? Galit na saad ni Hiro. Naninigas ang katawan niya nang makita si Nami sa likuran ni Fiona.
at hindi maipinta ang pagmumukha nito. My dad wants to talk to you about our wedding. Baliwalang saad ni Fiona na parang hindi narinig ang galit na boses ni Hero. Napasabunot ng buhok si Hero dahil hindi niya alam kung paano itataboy si Fiona sa buhay niya. Para itong linta na mahirap alisin. Baliwala lahat ang masasakit na salita na ibinabato niya rito. At kahit na ilang beses na niyang sinabi na may nobya na siya ay para itong bingi na walang narinig. Hindi mo sinabi na ikakasal ka na. Mapait na saad ni Nami. Ang mukha niya ay parang ulap na makulimlim at anumang oras ay parang kikidlat. Nami, baliw na ang babaeng yan. Hindi ko yan nobya. Alam mong ikaw ang nobya ko at ikaw lang ang pakakasalan ko. What are you talking about? Hero, who is she? She's my wife. Direktang sagot ni Hero. Humagalpak ng tawa si Fiona na parang nababaliw. Sabay turo kay Namit parang nandidiring nakatingin. Your what? Oh, your wife? She looks like your maid. Namula ang mukha ni Namit kinilig dahil sa sinabi ni Hero na asawa siya nito. Ngunit napalitan din ng pagkainis dahil sa kagaspangan ng ugali ng babae. Nais niyang kalbuhin ang buhok nito. Yes, I'm his wife. So back off. Hindi napigilan ni Hero na matawa dahil sa inasta ni Nami. Para itong lalaban sa gyera sa tindig nito. Tumawa ulit si Fiona na parang nang iinsulto. Sa inis ni Nami sinugod niya ito at gigil na hinila ang kulot nitong buhok. Inisip niyang eksena na nakahalikan nito si Hero kaya mas lalo siyang nanggigil. Daing naman ang daing si Fiona habang nakahawak sa kanyang buhok. Parang matutuklap ang anit niya sa lakas ng pagkakahila ng kanyang buhok. Naaaliw naman na nanunood lang si Hero. Nakayuko at nakaluhod na si Fiona at umiiyak na. Habang si Nami gigil na sinabunutan ito. Natatawang napailing siya. Si Nami ang klase ng babae na mahinhin. Palatawa, mataray, tupakin at higit sa lahat. Palaban, kaya nagustuhan niya ito. Oh, let me go! Binitawan ni Nami si Fiona at pinandilatan nito ng mga mata. Leave. I won't give up. You're mine. You're mine, Hero. Padabog na umalis si Fiona sa bahay. Pumalakpak si Hero. Si Nami naman ay tinapunan ng masamang tingin si Hero na ikinatigil nito sa pagkapalakpak. Pahiram ng cellphone. May tatawagan lang ako. Tumango si Hero at umupo sa kama. Nakasunod lang ang tingin niya kay Nami. Tinawagan naman ni Nami ang kapatid niya na si Bibo. Hello, Bibo? Bukas na ako uuwi. Nasaan si Kurt? Yes, hello baby? Yes, bukas pa ako uuwi. May gagawin lang ako. I love you too. Kumunot ang noo ni Hero dahil sa narinig. May nobyo na pala si Namit kausap pa nito. Kumulo bigla ang dugo niya. Tumayo siya at naglakad palapit kay Nami, sabay hablot ng cellphone niya at siya na mismo ang nag-end call. Uy, ba't mo ginawa yun? Bakit? Nabitin ka dahil kausap mo ang nobyo mo at talagang cellphone ko pa talagang ginamit mo ha? Sumilay ang ngiti sa labi ni Nami sa naisip na baka nagsiselo si Hero na akala nito ang kausap niya ay nobyo niya. Ngunit ang totoo ay ang anak nila. Anong iningiti-ngiti mo riyan? Magluto ka na para makakain ka na. Pagkatapos ko magluto, uuwi na ako sa amin. Hindi pwede. May sakit pa ako. Hinawakan ni Hero ang kamay ni Nami at itinapat sa leeg niya. Napabuntong hininga si Nami. Mainit pa rin ang katawan ni Hero, ngunit hindi na tulad kanina na sobrang init. Tumalikod si Nami at nagtungo sa kusina para magluto. Nalungkot si Hero dahil sa naging reaksyon ni Nami. Ayaw ba nitong makasama siya at nais na nitong makasama ang bago nitong nobyo? Sa isip niya ay pangit ang pangalan ng nobyo nito, Kurt. Naglakad si Hero para sundan si Nami. Nagagayat na ito ng mga sangkap sa lulutuin nito. Hinila niyang upuan sa ilalim ng lamesa at umupo doon. Oh, ba't ka nandito?
Dapat nakahiga ka lang. Tumayo si Hiro mula sa pagkakaupo at naglakad palapit kay Nami. Niyakap niya ito mula sa likuran at inamoy ang buhok nito. Napaigtad ng katawan si Nami nang yakapin siya ni Hiro at naramdaman niya ang init ng katawan nito. Anong ginagawa mo? Niyayakap ka. Kasi bukas wala ka na rito. Nandoon ka na sa nobyo mong si Kurt. Ang baduy ng pangalan niya. Hindi ko nobyo si Kurt. Hindi? Ano mo? Nag-I love you ka nga sa kanya eh. Napatingin si Hiro sa maputing lieg ni Nami. Parang may magnet ito na parang hinihikayat siyang dampian ng halik. Inilapat niya ang labi sa lieg ni Nami at inamoy-amoy ito. Anong ginagawa mo? Nauutal na tanong ni Nami. Hindi niya magawang itulak si Hiro dahil gusto ito ng katawan niya. Ano ba? Tumigil ka. Utos ni Nami. Ngunit kasalungat ito sa nais ng katawan niya. Humigpit ang pagkakayakap ni Hiro sa katawan ni Nami. Namiss kita, Nami. Noong nasa Canada ako, walang araw na hindi kita iniisip. Marami akong tanong sa'yo. Sa rami, hindi ko alam kung saan sisimulan. Ayusin mo muna ang gusot mo sa babaeng yun. Kapag okay na, puntahan mo ako sa probinsya. Doon ko ipapaliwanag at aaminin ang lahat. Inilapag ni Nami ang kutsilyo at hinarap si Hiro. Sinalubong niya ang mapungay na mga mata nito. Itinaas niya ang kamay at inabot ang mukha nito. Hinawakan ni Hiro ang kamay ni Nami at napapikit. Hiro, sana mapatawad mo ako kapag nalaman mo ang sikreto ko. Idinilat ni Hiro ang mga mata at sinalubong ang tingin ni Nami. Bumaba ang tingin niya sa labi nito. Kahit ano pa yan, mapapatawad kita. Dahan-dahan na inilalapit ni Hiro ang mukha sa mukha ni Nami at buong pagmamahal na hinalikan sa labi nito. Walang tutol na tinanggap ni Nami ang mabining halik ni Hiro. Itinaas niya ang mga kamay at niyakap sa leeg nito. Hinawakan ni Hiro ang puwet ni Nami at inaangat hanggang sa balakang niya. Dumaostos ang mga kamay niya mula sa puwetan papunta sa mga hita nito. Si Nami naman ay niyakap ang mga binti sa bewang ni Hiro at napasabunot siya sa buhok nang pinisil-pisil nito ang isa niyang hita. Nami. Hiro. At napatingala nang bumaba ang halik ni Hiro sa leeg niya. Namalaya na lang ni Nami na nasa silid na sila nang ihiga siya sa kama ni Hiro. Ganoon na lang ang pagkalasing niya sa halik nito at hindi na malayan ang nangyayari sa kapaligiran. Napaliyad ng katawan si Nami nang gumapang ang malapad na kamay ni Hiro sa puso niya pataas sa dibdib. Ang pagluluto sana ni Nami ay nauwi sa mainit na pag-iisa ng katawan nilang dalawa ni Hiro. Bawat halik at haplos ay sabik na sabik silang dalawa. Nakailang ulit sila sa pagtatalik at parang walang sakit si Hiro ng mga oras na yun dahil sa bugso ng damdamin at pagkasabik kay Nami. Nakatulog si Nami dahil sa pagod, samantalang si Hiro ay nakatitig lang sa maamong mukha ni Nami. Hinaplos niya ang buhok nito at hinalikan sa noo. Tumayo si Hiro sa kama at pinulot ang boxer short at iyon lang ang sinuot. Nagtungo siya sa kusina para ipagpatuloy ang naudlot na pagluluto ni Nami. Base sa mga sangkap ay adobong baboy ang balak lutuin ni Nami. Naalimpungatan si Nami ng maamoy ang niluluto ni Hiro. Napabalikwas siya ng bangon ng maalala na magluluto sana siya. Ngunit hindi niya nagawa dahil sa nangyari sa kanilang dalawa ni Hiro. Bumangon sa kama si Nami at pinulot ang t-shirt ni Hiro at sinuot ito. Napatingin siya sa bagong panty na nasira ni Hiro dahil marahas ni hinablot nito. Napailing na lang siya at napangiti. Naabutan ni Nami na naglatag na ng mga plato si Hiro sa lamesa. May kanin na at adubong baboy na umuusok pa dahil bagong luto. Mabuti gising ka na. Kumain na tayo. Alam kong gutom ka na. Wala ka ng sakit? Meron. Medyo. Kaya kailangan ko pa ng alaga mo. Talaga lang ha? Nagawa mo na nga umararo, sinira mo pa ang panty ko. So, walang harang yan? Che, umaandar na naman ang kamanyakan mo. Biro lang. Sige na, umupo ka na.
Kain na tayo. Baka ikaw pa ang kainin ko eh. Ewan ko sa'yo, para kang baliw. Oo, baliw sa'yo. Dapat nga, galit ako dahil bigla mo nila akong hindi kinausap eh. Maririnig sa boses ni Hiro ang hinanakit. Nahinto sa pagsubo si Nami at tumingin kay Hiro. Bilib siya dito, wala siyang narinig na panunumbat at hindi ito nagalit sa kanya. Akala niya kapag nagkita sila ulit ay makakarinig siya ng masasakit na salita dahil sa ginawa niya. May rason ako. Yeah, I know. Hindi mo naman magagawa yun kung walang dahilan. Kung ano man yun, naiintindihan ko. Ganun kita kamahal, Nami. Hindi ko magawang magalit sa'yo. Laging nangingibabaw ang pagmamahal ko. Napangiti si Nami at nakiliti ang kaibuturan ng puso niya. Hindi siya nagkamali ng lalaking pinili at pinag-alayan ng pagmamahal. Hiro, paano kung malaman mo na may anak ka na? Anak? Kanino? Malamang sa'yo. Dahil ikaw naman ang babae na pinasukan ko eh. Kahit babaero ako dati, ay hindi ko sila ginagalaw. Ikaw lang ang nakatikim sa masarap kong hotdog. Napailing na lang si Nami dahil lagi may kalokohan ng sagot ni Hiro. Ngunit dahil sa sagot nito, ay kahit papaano'y nawawala ang kaba niya. Pinasukan talaga? Sagutin mo na lang kasi. Ako na yata ang pinakamasayang tao sa mundo. Bakit? May anak na ba tayo? Hindi nakasagot si Nami. Sunod-sunod ang subo niya ng kanin at hindi makatingin kay Hiro. Nagtaka si Hiro at napataas ng kilay. Nahihiwagaan siya sa tanong ni Nami. Sigurado siyang may tinatago ito sa kanya. Malalaman niya rin sa huli kung ano ito. Isang nakakabinging katahimikan ang namutawi sa kanilang dalawa. Tanging mga tunog ng kubyartos lang ang maririnig. Nang matapos na silang kumain, ay si Hiro na sanang magliligpit ng pinagkainan nila. Ngunit sinaway siya ni Nami at ito na ang nagligpit. Inumin mo na ang gamot mo at matulog ka na. Yes, honey. Honey mo yung mukha mo. Kala mo hindi ako galit sa pagpunta ng babae mo rito, ha? Ay, hindi ko nga babae yun. Huwag ka nang magselos. Ikaw lang ang babae ko. Ang mahal ko. At mamahalin ko hanggang sa huling hininga ko. Anong nagsiselos? Hindi ako nagsiselos. Okay, sabi mo eh. Sabihin ko lang sa'yo, nanlalaki ng butas ng ilong mo kapag nagsiselos ka. Napayuko ng ulo si Nami at tinalikuran si Hiro. Naglakad siya bitbit ang mga plato papunta sa lababo. Ay, nagkakainis. Ang galing talagang mangasar. Gigil na bulong ni Nami. Humiga sa kama si Hiro. Ipinatong niya ang kanang kamay sa noo at tumitig sa kesame. Masaya siya dahil muling nakasama si Nami. Ngunit may nais muna siyang ayusin bago masinsinang kausapin ito. Kailangan niyang maalis sa buhay si Fiona na pinaglihi yata sa kamanhiran at kakapalan ng mukha. Hindi ka ba napapagod? Kanina mo pa yung ginagawa. Tigil mo na yan. Wala kasing ibang ginawa si Nami kundi punasan si Hiro para bumaba ang lagnat nito hanggang sa paggabi na. Para siguradong umayos ng pakiramdam mo. Hindi naman nakakapagod to eh. Nakatulog ako na pinupunasan mo. At hanggang sa magising ako, pinupunasan mo pa rin ako. Bakit? Nagre-reklamo ka ba? Para ano pat narito ako kung hindi kita aasikasuhin? Makita at nasa tabi lang kita. Sapat na. Huwag mo kong daanin sa mabulaklak mong bibig. Hindi ka gagaling kung tititigan lang kita buong araw, no? Ito naman. Meron na mag-imang paraan para gumaling ako kaagad. Hindi yung pinupunasan mo lang katawan ko. Pwede namang magpapawis ako. At kailangan ko ang tulong mo. Gusto mo? Nakangising saad ni Hiro. Agad na nakuha ni Nami ang nais ipahiwatig ni Hiro. Namula ang buong mukha niya. Hinampas niya si Hiro ng hawak na bimpo. Natatawa namang sinangga ni Hiro ang paghampas-hampas sa kanya ni Nami ng hawak nitong bimpo. Kahit kailan talaga, manya ka. Hey, stop. Bakit ka ba nagagalit? Magpapatulong lang ako para mag-exercise, para pawisan ako. Hihiga ako sa sahig at didiinan mo ang mga paa ko para magawa ko ang pagpapapawis na yun. Bakit?
Ano bang iniisip mo ha? Parang mas gusto ko yata yan. Pareho tayong mag-i-enjoy at pagpapawisan. Ewan ko sa'yo. Tumayo si Nabi at naglakad palabas ng silid. Pumunta siya sa sala at umupo sa sofa. Kinuha niya ang remote na nasa certain table at binuksan ang TV. Nakita ni Nami sa gilid ng mata niya na naglalakad palapit si Hiro sa kinaroroonan niya. Umusod siya nang umupo sa tabi niya si Hiro. Anong gusto mong dinner? Bahala ka. Okay, magpapadeliver na lang tayo. Kinaumagahan, nagising si Nami na wala na sa tabi si Hiro. May nakita siyang papel na nasa tabi ng lampshade. Binasa niya ito at nakasulat roon. Umalis ito dahil may importanteng meeting itong kailangang puntahan at sinasabing may agahan na siya sa lamesa. Napangiti si Nami nang makita na may damit na para sa kanya sa ibabaw ng kama. Kinuha niya ang damit at pumasok sa loob ng banyo. Maliligo muna siya bago kumain. Green t-shirt at maong pants ang damit na binili ni Hiro. Alam talaga nito ang style ng pananamit niya. Nasa labas na ng gate si Nami at malungkot na nakatanaw sa bahay. Babalik na siya sa probinsya. At sana sa pagkitang muli nila ni Hiro ay maging maayos na para mabuo ang pamilya nila. Mama! Mama! Masayang sigaw ni Kurt nang makita si Nami na bumababa ng tricycle. Sinalubong ni Nami ng yakap ang anak at pinanggigilan ito ng halik sa pisngi. Ilang araw lang niyang ginakasama ang anak ay na-miss niya ito. Sabi ni Tito at Lola, pinuntahan mo raw si Papa? Oo baby, kaunting hintay na lang, makikita mo na si Papa mo. Napasigaw sa saya ang bata at hinalikan sa pisngi si Nami. Kamusta ang pag-uusap niyo? Tanong ni Inday. Ayos lang. Anong ayos lang? Bakit hindi mo siya kasama? Ayaw ba niyang makita ang anak ninyo? Baby, laro ka muna sa labas. Bantayan mo ang alaga mong si Chikoy. Kausap ni Nami sa anak niya. Si Chikoy ay isang sisiw na alaga ng kanyang anak. Nang makalabas na si Kurt ay saka nagsalita si Nami. Hindi pa alam ni Hiro na may anak kami. Ano? Bakit hindi mo pa sinabi? Hinaunahan ako ng takot eh. At may dapat pa siyang ayusin sa buhay niya. Ay nako, bahala kayo. Matatanda na kayo. Ang apo ko lang naman ang iniisip ko. Matagal na siyang nangungulila sa kalinga ng ama. Ma, may tiwala ako kay Hiro. At sa pagpunta niya rito, alam kong maayos na namin ang pamilya namin. Nakangiting saad ni Nami. Tambak ang mga papeles na nasa desk ni Hiro. Nahinto siya sa pagbabasa nang mag-ring ang kanyang cellphone. Man. Bati ni Hiro sa kabilang linya. Kaibigan niya ito mula pagkabata at isa na itong ganap na magaling na detective. Pinakiusapan niya ito na alamin ang pagkatao ni Fiona at bakit ganoon ito kapursige na makuha siya. Man, kumusta? Sorry kung ngayon lang ako nakatawag ah. Nanganak kasi ang misis ko eh. No, it's okay. Congrats, man. Thank you. I sent you an email all about that lady. Nice. Thank you, man. Maasahan ka talaga. Welcome, man. O siya, end call ko na. Tumawag lang ako para sabihin sa'yo at nang mabasa mo agad. Agad na binuksan ni Hiro ang email at binasa ang lahat ng nilalaman nito. Huli ka, balbon. Nakangising saad ni Hiro. Kaya pala ito dikit ng dikit sa kanya dahil sa yaman niya at CEO siya. Nalaman niya rin ang pinagagawa ng ama nito at ng kasabwat nitong treasurer. Nagnanakaw ang mga ito ng pera mula sa kumpanya. Kaya pala kada buwan ay may nawawalang pera na umaabot ng milyon-milyon. Isa iyon ang kinakaharap na problema ng kumpanya. Ang pagkawala ng milyon kada buwan at ang pagtaas ng presyo ng karne sa ibang branches nila na hindi naman niya tinaasan. Kagagawan pala ni Mr. Hazo, ama ni Fiona. Agad niyang tinawagan ng ama at sinabi ang lahat ng nalalaman niya. Good job, anak. I'm so proud of you. Nagmamalaking saad ng ama ni Hiro. Ang ama na ni Hiro ang bahala sa paghuli at pagpapakulong sa mga traidor sa kumpanya nila.
Tinawagan niya si Fiona para ipaalam na alam na niya ang lahat at binantaan na huwag na siyang guguluhin, kundi ay papakulong niya ito kasama ang ama nito. Tinapos muna ni Hiro ang mga papeles na dapat niyang pirmahan bago puntahan si Nami. Dumaan sa flower shop si Hiro at binili ang paboritong bulaklak ni Nami. Nagmaneho lang ng kotse si Hiro para pumunta sa lugar nila Nami. Umalis siya sa Manila ng alas 6 ng umaga at nakarating ng alas 3 ng hapon. Muntik pa siyang maligaw dahil isang beses pa lang siyang nakarating sa bahay nila Nami. Napapreno si Hiro nang biglang may batang lalaki ang lumabas sa gate ng bahay nila Nami. Tumingin ang bata sa kanya habang pinulot nito ang bola na hinabol. Tumibok ng mabilis ang puso niya habang nakatitig sa bata. Parang nais niyang lumabas sa sasakyan at kargahin ito. "Kurt, pumasok ka na. Kainin mo na tong merienda mo." "Saglit lang, Mama. May magandang car dito sa labas ng gate natin." Nakilala ni Hiro ang boses ni Nami. "Kurt?" Bigkas niya. Ito pala ang tinutukoy ni Nami na Kurt na sinabihan niyang Baduy ang pangalan. Isa palang bata na kamukhang kamukha niya. Nanlamig bigla ang katawan ni Nami nang marinig ang sinabi ng anak. May kutob siya kung kanino ang sasakyan na sinasabi nito dahil wala namang nagagawin na kotse sa lugar nila. Lumabas sa sasakyan si Hiro at nilapitan ng batang inosenteng nakatitig sa kanya. Parang nakikita niya ang sarili noong bata pa. Bahagya siyang lumuhod sa harapan ng bata para magpantay ang taas nila. Hindi na malaya ni Kurt na tumutulo na ang luha sa mga mata niya habang inaalis ang tingin sa bata. Inabot niya ang bisngi nito't hinaplos. Naninikip ang puso niya sa hindi malamang dahilan. "Bakit ka po umiiyak?" "I don't know. Hindi ko rin alam." "Hiro?" Lumingon si Hiro kung nasaan si Nami at napabaling ulit ang tingin sa bata nang magsalita ito. "Mama, may tao po. Umiyak siya nang makita ako. Bad po ba ako?" Inosenteng tanong ni Kurt at nilapitan ng ina. Umiling si Nami at binuhat si Kurt. "Nami?" Sambit ni Hiro. Ang mga mata niya ay puno ng katanungan at pagkalito. "Hiro, siya ang anak natin. Kurt, siya ang papa mo." "Papa?" Masayang sigaw ni Kurt. Bumaba siya mula sa pagkakabuhat kay Nami at nilapitan ng ama. Itinaas niya ang dalawang kamay na para nagpapabuhat. Nakuha naman ni Hiro ang nais ng bata at agad niya itong binuhat. Sabik na niyakap ni Kurt ang ama at hinalikan ito sa pisngi. "Papa, nagbalik ka. Sabi ni Mama kapag nagpakabait ako, babalik ka daw po agad. Totoo nga po. Lagi ako nagpapakabait. Kaya nandito ka na." "Good boy. That's my son." Nakangiting saad ni Hiro sabay gulo sa buhok ng anak. Napangiti si Nami dahil masarap pakinggan ang sinabi ni Hiro. Masaya siya na tanggap nito ang anak nila. "Pasok, iho. Magmerienda ka muna. Napagod at nagutom ka sa mahabang biyahe." Paunlak ni Inday kay Hiro. "Salamat po, Nay. Mabuti naman at pumunta ka na rito." "Oo nga po eh. Medyo natagalan lang dahil marami akong inasikaso sa Manila." "Ganun ba? Nako, pagpasensyahan mo na iyang bata ha. Sabik na sabik lang sa'yo dahil matagal ka na niyang hinihintay." "Ayos lang po, Nay. Kung alam ko lang na may anak pala kami ni Nami, kaya agad akong nagpunta rito." "Ay ewan ko ba sa batang iyan at nung pumasok sa kukote, hindi ka agad sinabi sa'yo. Ayaw ko namang manghimasok sa relasyon ninyong dalawa. Matatanda na kayo." "Kurt, anak, andito ka muna sa lola mo. May pag-uusapan lang kami ng mama mo. Pagkatapos namin mag-usap, mamasyal tayo, okay?" "Sige po." Hinawakan ni Hiro ang kamay ni Nami at sabay silang naglakad palabas ng bahay. Sumandal siya sa kotse at tumingin kay Nami. "Ano? Yuyuko ka na lang dyan? Sabihin mo lang dapat sabihin. Hindi ako magagalit. Di ba, ang sabi ko sa'yo, mas nangingibabaw ang pagmamahal ko sa'yo kahit ano pa man ang kasalanan ng gawin mo." "Hiro,
Sorry. Gusto ko lang naman na matupad mo ang mga pangarap mo. Kaya nilihim ko ang pagbubuntis ko. So, alam mo na nabuntis ka nung umalis ako sa bansa? Oo. Oh, fudge. Why? Why, Nami? Karapatan kong malaman yun. I know. Alam ko, okay? Pero naisip ko lang kasi na baka hindi ka tumuloy sa ibang bansa kapag nalaman mo na buntis ako. Alam naman natin kung kaano mo katagal hinintay ang pagkakataong yun. Nami, wala nang mas mahalaga sa'yo at sa anak natin. Pinangarap ko yun para sa'yo. Ngunit Nami, karapatan ko ring malaman ang pagdadalang tao mo. Kung sinabi mo, edi sana nakasama kong anak ko sa paglaki niya. Makakaintindi naman ang mga magulang ko kapag sinabi ko sa kanila na magkakanak na tayo eh. Nami, 4 years kong hindi nasubaybayan ng anak ko. At nung pinagbubuntis mo siya, ay hindi man lang kita naalagaan. Ano sa tingin mong mararamdaman ko ngayon? Pakiramdam ko, wala akong silbing ama. Puno ng hinanakit na saad ni Hero. Sobrang sakit ng nararamdaman niya. Parang nagkapira-piraso ang puso niya ng mga oras na yun. Hindi niya matanggap na nasayang ilang taon niya sa ibang bansa na dapat ay kapiling niya ang kanyang mag-ina. Humagulhol ng iyak si Nami nang mapagtanto ang pagkakamali niya. Ang kagustuhang suportahan ng pangarap ni Hero. Hindi niya naisip ang mararamdaman nito dahil sa naging desisyon niya. Sorry, Hero. Sorry. Sorry talaga. Mahal na mahal kita, Nami. Hindi ba sapat ang pinaramdam ko sa'yo na ikaw lang mahalaga sa buhay ko? Sorry, Hero. I'm really, really sorry. Alam mo, minsan hindi ko gustong tumatakbo sa isipan mo eh. Kailangan mo makabawi sa akin sa lahat ng mga kasalanan mo. Sige, paano ba ako makakabawi? Pakasalan mo ako at kailangan magbuntis ka kaagad. Ano? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Bakit? Mukha ba akong nagbibiro? Gusto kitang alagaan habang nagbubuntis ka. Hero, pakakasalan kita kahit kailan mo gusto. Pero yung pagbubuntis, huwag naman agad-agad. Ituon mo muna ang atensyon mo kay Kurt. Dahil matagal ka ninyang hinintay. Well, tama ka. Pero paano kung buntis ka na? Hindi ako gumamit ng proteksyon noong may nangyari sa atin. Ay, ewan ko sa'yo. Natawa rin si Hero. Kanina ay nagdadrama at nag-iiyakan silang dalawa. Tapos ngayon ay nagtatawanan na sila na parang hindi sila nagsumbatan. I'm sorry, Hero. Hindi ko naisip ang maaari mong maramdaman. Hindi ko rin naisip ang mararamdaman ni Kurt. Hindi lumakit nagkaisip siyang hindi ka kapiling. Ang tanga ko talaga. Tapos na. Nangyari na. Naiintindihan din kita dahil lagi kong bukang bibig dati ang pagnanais na maging CEO. Kaya tumatak sa isip mo. At nung nagkaroon ako ng pagkakataon para patunayan sa ama ko, ay hinayaan mo ako. Hinagawa mo yun. Dahil sa pagmamahal mo sa akin. Tinaguyod mong mag-isang anak natin. Mama, Papa, matagal pa po ba kayo mag-uusap? Sigaw ni Kurt dahil naiinip na ito na muling makayakap ang ama. Natawa silang dalawa at hawak kamay na bumalik sa loob ng bahay. O ano, Baduy ba ang pangalang Kurt? Natatawang bulong ni Nami kay Hero. Nope, I'm sorry. Hindi ko naman alam na pangalan pala yun ng anak ko. Nagselos lang ako kaya nasabi ko yun. Masaya ako dahil buo ng pamilya mo. Payapa na akong lumisan sa mundong ito para makasama ko ang ama mo, Nami. Nakangiting saad ni Inday habang pinapahid ang luha ng kagalakan. Hinay naman, ang lakas-lakas mo pa. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Tama po si Nami, Nay. Makikita at maalagaan mo pang maging kapatid ni Kurt. Sigunda naman ni Hero at kinindatan si Nami. Nako, ang bilis niyo namang gumawa. Siguro ay napakatulis ng sandata mo, Hero. Abay, opo. Ay, kahit inaapoy sa lagnat, ay sumasabak pa rin sa gyera. Manyak talaga. Gusto mo naman. Mama, magkakaroon na po ba ako ng kapatid? Yay! Sana po babae. Poprotektahan ko siya dahil big boy na po ako.
Ha? Hindi pa, baby. Matagal pa. Bakit, Kurt? Gusto mo namang magkaroon ng kapatid? Gagawa agad kami ng mama mo. Lumiwanag ang mukha ni Kurt at tumango-tango. Oh, paano ba yan, Nami? Anak na natin ang may gusto, oh. Hindi ka na makakatanggi niyan. Ay, magaling. Mag-ama nga kayo. Tara, punta na tayo sa park. Gusto ko mamasyal tayo. Magpahinga ka kaya muna. Tama si Nami. Magpahinga ka na muna, iho. Ayos lang po. Hindi pa po ako pagod. Biglang nagkaroon ng panibagong lakas ang katawan ko eh. Nasa loob na silang tatlo sa sasakyan. Nasa backseat si Kurt at tuwang-tuwa na nililibot ang paningin dahil ito ang unang beses na nakasakay siya ng kotse. Motor lang ng Tito Bibo niya ang nasakyang sasakyan. Here. Nakangiting iniabot ni Hero ang 3 roses kay Nami. Tinanggap naman ito ni Nami at inamoy-amoy. Thank you, Hero. Nakarating na silang 3 sa Freedom Park ng bayan ng San Juan. Nasa baryo pa kasi ang bahay nila Nami, kaya kailangan pa nilang sumakay patungo roon. Tuwang-tuwa namang nagtatalon si Kurt habang nasa gitna siya ng mga magulang at hawak ang kamay ng mga ito. Napansin ni Hero ang pagtingin ng mga kalalakihan kay Nami. Agad niyang binuhat si Kurt sa kanang kamay at ang kaliwang kamay ay umapos sa bewang ni Nami. Oh, anong pakuluto? Gusto ko lang ipakita sa mga lalaki na tumitingin sa'yo. Hinaakin ka lang. Possessive. Yeah, ang akin ay akin. Papa, gusto ko ng lobo. Sure, anak. Lahat ng gusto mo ibibigay ko. Hero, huwag mo masyadong i-spoil ang anak natin. Baka lumaki ang pasaway tulad mo. Ano ka ba? Hindi yun. Dahil may ina siyang mabait, magalang, mapagmahal, at higit sa lahat, maganda. Malamyos na tumutugtog ang musika ng kanilang kasal. Mahigpit ang pagkakahawak ni Nami sa kumpol ng mga bulaklak at dahan-dahang naglalakad sa pulang carpet sa gitna ng simbahan. Nakatuon lang ang tingin niya kay Hero. Napakagwapo nito sa kanyang paningin na parang ito lang ang nakikita niya sa mga oras na yun. Ganoon din si Hero. Ang tingin niya ay nakatuon lang kay Nami. Napakaganda nito. Para itong kumikinang na diamante sa paningin niya. Sumasabay ang pagbitaw niya ng hininga sa bawat paghakbang nito ng mga paa. Parang nais niyang takbuhin ito at agad gawaran ng halik. Nang makalapit si Nami sa altar, katabi ni Hero ay agad siya nitong ginawaran ng mabilisang halik. Napakaganda mo, Nami. Hero, tinatanggap mo ba upang maging kabiyak si Nami? Sa hirap at ginhawa kayo magsasama sa ngalan ng ating Panginoong Diyos? Yes, Father. Nami, tinatanggap mo ba upang maging kabiyak si Hero sa hirap at ginhawa sa ngalan ng ating Panginoong Diyos? Opo, Father. You're officially Mr. and Mrs. Morgania. You may now kiss the bride. Hinawakan ni Hero ang magkabilang pisngi ni Nami. I love you so much, Nami. Thanks for everything. Ipinikit nilang dalawa ang mga mata at ninanamnam ang matamis na halik. Nagpalakpakan ang mga tao at nagsigawan ng congratulations at mabuhay ang bagong kasal. Napagod ka ba? Tanong ni Hero habang nakayakap sa likuran ni Nami. Katatapos lang nila maligo at nasa loob na sila ng silid. Maayos at masayang naidaos ang kanilang kasal. Medyo. Nasaan nga pala si Kurt? Tulog na. Naroon siya sa silid nila, Mom. Solo natin ang silid na to, honey. Malambing na saad ni Hero. Hinahalik-halikan niya ang leeg at batok ni Nami. Ano ba? Tumigil ka nga. Ngunit hindi nakapagpigil si Hero at sinunggaban niya ng halik si Nami habang ang kamay niya ay naglakbay sa iba't ibang parte ng katawan nito. Walang nagawa si Nami kundi ang magpatianod sa sitwasyon dahil gusto rin naman ito ng katawan niya. Pakiramdam nilang dalawa ay paghinga at tunog na lang ng kanilang halik ang naririnig. Nahigit ni Naming hininga nang marahan na kagat-kagati ni Hero ang ibaba ng labi niya. Natigil sila sa ginagawa ng magkumalampag sa pinto.
Papa, Mama, tabi ako sa inyo. Oh, akala ko ba tulog na ang anak mo? Ay, akala ko rin. Tulog ko siyang hinatid kina mommy. Baby, akala ko tulog ka na. Hindi kami makakagawa nito ng kapatid mo eh. Hoy, ano ka ba? Tumigil ka nga. Po, gumagawa po ba kayo ng kapatid? Naku baby, huwag mo nalang pansinin ng papa mo. Sige na, matulog ka na. Hoy, kapag tulog ng anak natin, ituloy natin ah. Ay nako, itulog mo na lang yan. Oh, hindi na kaya itulog to. Dahil gising na gising at galit na galit. Kailangan mapagod para makatulog. Ay nako, ang manyak mo talaga. Oo na, pero sa'yo lang. Dahil mahal na mahal kita. Nakikita pa lang kita. Umiinit na ng lubos ang katawan ko. At kapag dumikit naman ang balat mo sa akin ay parang sasabog na ako. Nung nasa Canada ka, tumingin ka ba sa ibang babae? Malamang. Hindi naman ako bulag para hindi makakita ng babae, no? Che, ang ibig kong sabihin, nagkagusto ka ba sa ibang babae? Nakangiting sagot ni Hiro at kunwari naiisip. Malakas na hinampas ni Nami si Hiro. Natatawa namang hinuli ni Hiro ang kamay ni Nami. Shh, ano ka ba? Huwag kang maingay. Baka magising pang anak natin. Siyempre wala. Ikaw lang ang laman nitong puso ko. At wala nang papalit na iba. Nakatuon ang buong atensyon ko sa trabaho. At ikaw lagi ang laman ng puso't isipan ko. Talaga? Taas kilay na tanong ni Nami. Oo. Sabay halik sa labi ni Nami.